In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Halika na kapatid, magpuri sa Diyos upang ang kagalakan ay malubos. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon, maikli lang ang araw sa buong maghapon. Ang buhay mong taglay, Diyos ang nagbigay. Dapat mo ring malaman, Siya ang aagaw. Kulang pa ang buhay Happy Sabat po mga kapatid. Sabat. Magandang umaga. At tayo po ay bagaman tayo ay naamtalak ng buntis pagkat kaaway ay nais pumasok, subalit hindi siya magtatagumpay. Kaya sa umaga po ito, ating pagpatuloy ang ating panambahan sa umaga po ito. Sa umaga po ito, nais ko pong ipakilala ang may mga bahagi. Ang ating nangunguna po sa ating pag-awitan, walang iba kundi ang ating masigasig na kabataan, Sister Day Mingis. At yung iba po pong mga may mga bahagi ay makikita po natin mamaya sa screen. At ang nais ko pong ipakilala ang ating pong ang magbigay ng pinapay ng buhay sa umaga po ito na sa wakas ay nakapasok rin. Medyo mahirap ang pasok sa Zoom. Kaya po sa umaga po ito, ang nais ko pong pakilala natin siya. At ang ating pong bago po magbigay ng pinapay ng buhay sa pamagitan ng awit, ang ating pong kapatiran ay natin pong ipakilala ang ating pong isa po sa magaling na mangangaral. Siya po ay mayroong isang asawa at isang anak. At siya po ngayon ay patuloy na naglingkod sa pamagitan ng video program. Live po ito gabi-gabi. 7:30 p.m. At atin po siya makikita sa meron pong pinamalasang Back to the Truth Ministry. At meron din po siya sa linggo mga kapatid. Ang sabi ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan, ito po ay sa every Sunday po, 4 p.m. hanggang 6 p.m. Ang ating pong tagapagsalita ngayon, walang iba, kundi kung tawagin niyo po ay si Master, Brother Fernando Camacho. Atin na pong ibalik ang panahon sa ating pong Master at bago po siya magpatuloy, ating pong iwanan kayo ng isang talata na matatagpuan sa mga awit. 40, verse 8. Ang sabi po nito, aking kinaluguran, sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ibalik na po natin siya. Okay, happy Sabat po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan namin dyan sa nakakapanood sa amin dito sa program sa araw po ng Sabat.
At ipagpamanhin nyo na po mga kapatid namin dyan po sa San Marino kung medyo na-delete po ang pagpasok ng inyong maliit na lingkod. Ano ho? At pagpamanhin din po, ako po ay narito sa screen at hindi nyo po kapiling sapagkat ako po talagang nag-iingat. Meron po kasi akong hika mga kapatid, kaya alam nyo naman, pagka tinamaan tayo ng ligaw na COVID, baka hindi tayo makapaglingkod ng mahaba-haba. Ano? At mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bagamat nagkaroon tayo ng siguro 30 minutes din yata yun na aberya, ay napahintulutan din na tayo po ay magpangita sa paglilingkod na ito. At ako po ay maligaya sapagkat kasama ko po kayo sa atin pong pangingilin ngayon. Ang paksa po na aking dadalhin ay pinamagataang mangarap ka. Ayan, ano? At ang haliging talata po na atin pong kukunin ngayon at gagawing pundasyon, ito pong mababasa natin sa Kapitulo 3, talatang 13 ng Aklat ng Pilipos. Na ang wika po ganito, babasahin ko po sa saling Magandang Balita Biblia na ang mensahe ay kapareho din ng nasa ang Biblia. Ganito pang ating mababasa. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Pansamantala mga kapatid, tayo muna ay sumandaling manalangin. Dakila po naming Diyos, ang hapagkainan ay amin na pong binuksan sa pamamagitan ng pagbasa ng aming haliging talata na pag-aaralan ngayon. Sa patuloy na pagpipira-piraso ng tinapay ng buhay, patnubayan niyo po kami, bindisyonan ng bawat isa. Maging kagamit-gamit ito samantalang kami ay naghihintay sa inyo. Kapayapaan, katahimikan ng langit, ang agawad po sa pagkakataong ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ano nga po ang title ng ating paksa, mga kapatid? Mangarap ka. Ano ho? Yan. Meron hubang tao na walang pangarap sa buhay? Taas nga po yung walang pangarap sa buhay. Palagay ko, mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ng tao may pangarap sa buhay. Ano? Meron akong narinig minsan na sabi ng kanyang nanay, sa lahat naman ng tao na nabubuhay, itong anak ko ang walang kapangapangarap sa buhay. Meron bang tao na walang pangarap sa buhay? Nung tinanong po yung kanyang anak na walang pangarap sa buhay, mayroon din. Kahit pala yung taong walang pangarap sa buhay, may pangarap din. Aba, teka, parang magulo, ano? Naniniwala ko mga kapatid na walang tao na walang pangarap sa buhay. Ngayon, pakitaas nga po ng kamay mga kapatid ng taong walang pangarap sa buhay. Ako lang. Sino po rito ang may pangarap sa buhay? Taas sa kamay. Wala rin. Okay, salamat. Purihin ng Panginoon, ano? Lahat tayo mayroong pong pangarap sa buhay. Ayun, si baby, kahit maliit pa, may pangarap na siya sa buhay. Di po ba? Sa ating mga kabinataan, kadalagahan, meron din silang pangarap sa buhay, di ba? Gusto nila yung kanilang mapapangasawa, di ba? Yung may pagkakilala, tamang pagkatakot sa Panginoon. Di ba? Gusto nilang pangarap sa buhay yung sila ay magkakapamilya na magiging maayos, yung kanilang buhay pagpapamilya. Sa mga nanliligaw, may pangarap din sila na mapasagot nila yung mga babae na kanila pong gustong maging girlfriend, di ba? Ganon din naman yung mga dalaga natin. Yung kanilang mga crush, gusto nila na yun din ang kanilang maging boyfriend, no? Lahat ng tao mayroon pong pangarap. Ano po?
Maraming tao, ako isa na ako sa nangangarap na matapos na ang dilubyong ito para ako naman na may hika, mahina ang katawan, makapaglakad-lakad na dyan sa ating mga iglesia. Ano po? Di ba? Lahat tayo mayroong pangarap. Sa mga wala pang trabaho, nangangarap din sila na sa kanilang pag-a-apply, matanggap sila sa kanilang trabaho. Di po ba? Oh, yung iba naman na matatag na hanap buhay, nangangarap din na sila po ay ma-promote. Di po ba? Oh, yung iba nga, dahil mayroon silang kapasidad na mamuno, oh, pangarap din nila na maging isa sila sa mga boss doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Di po ba? Sa mga nag-aaral natin, meron din silang pangarap. Di ba? Kaya nga yung mga maliliit, pag tinanong, ano gusto mong maging? Ayan. Oh, sagot noong batang lalaki, gusto kong maging tatay. Pangarap din yan, mga kapatid. Di po ba? Oh, yung iba gustong maging doktor, di ba? Oh, maging mataas sa kanilang mga pangarap. Di po ba? So lahat ng tao kahit bata ay meron pong pangarap. Dito nga sa amin meron kaming tinatanong dito, yung batang maliit. Oh, ano ang gusto mong maging? Oh, ang pangarap niya, pangarap ko, sabi niya na gusto kong maging security guard. At least meron siyang pangarap. Kasi hanga-hanga siya doon sa kanyang tatay, na laging bibigyan ng award, isang security guard. So, mayroong mga pangarap ang tao. Isa pa sa pangarap ko, mga kaibigan, mga kapatid, gusto kong humaba pa ang aking buhay. Pangarap din po ba ninyo yan? Bakit? Sapagkat gusto ko makapaglingkod sa Diyos ng mahaba-haba. Kaya, lalo na sa paglilingkod sa Diyos, hindi masamang mangarap. Di po ba? Walang sinasabi ang Biblia na masamang mangarap. Nais nga ng Biblia na kung mangangarap tayo, ay nasa mabuting paraan at lalo na tigit sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sino dito nangangarap na gusto niyang makarating ng langit at mayakap ang Diyos? Taas nga po ang kamay, purihin ang Panginoon. Ano? Kaya nga tayo naririto, binibigyan papuri ang Panginoon, tinanggap ang kanyang biyaya sapagkat gusto natin siyang makita ng hayagan. Di po ba? Ako ganun din po ang aking pangarap. Pangarap ko ring makita ang Diyos, makarating na langit, mayakap siya. Marami akong tanong na itatanong sa Diyos na hindi ko nasasagot ngayon. Di po ba? Yan. Alam ko, ganyan din. Pangarap ko rin, mga kapatid, na sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesucristo, sa ikalawan niyang pagbabalik, makasama ko sa pagsalubong sa Kanya ang aking buong pamilya. Di po ba? Yung aking asawa, yung aking anak, pangarap ko na sila ay makasama ko doon sa langit na bayan. Pangarap din po ba ninyo yan, mga kapatid, na yung inyong asawa, yung inyong anak, makasama ninyo sa langit? Naniniwala ko pangarap din ninyo yan, mga kapatid. Marahil meron pa sa inyo na hindi pa natin kapananampalataya ang kanilang kapamilya. Ano po? Gawa natin ng programa, mga kapatid. Malay natin sa pag-usad ng pagkakataon, di ba? Sa pag-usad ng panahon, maging kaisa natin sila sa pananampalataya bago dumating ang ating Panginoon. Di po ba? Bago magsara yung pintuan ng awa. At yung pangarap natin na yan na makasama sila, magkaroon ng katuparan, mga kapatid. Kaya, pwedeng gawa niya ng programa. Nandiyan ang ating mga elders, ang kinatawan ng ating pong iglesia, para mapag-usapan paano bang magandang programa para maisulong yung pabalita sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa natin kasama ngayon. Di po ba? Yan. Kaya, masarap mangarap. Di po ba? Pwede nyo bang pakibulungan yung inyong mga katabi, mga kapatid? Pakisabi, bro, o di kaya, sis, mangarap tayo. Yan. Sige po, pakibulungan po ninyo. Kapatid, mangarap tayo.
Masarap mangarap, mga kapatid, hindi po ba? Ayan. Sabi ng ating talata, mga kapatid, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, sabi ni Apostol Pablo. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo o ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Isa po sa pangarap ni Apostol Pablo, mga kapatid, pangarap niya na maisakatuparan yun pong layunin ng ating pong Panginoon Kristo sa pagkatawag sa Kanya. Ito rin ba, mga kaibigan, mga kapatid, ang inyo pong pangarap? Ito rin ba ang inyong layunin? Ang maisakatuparan yung pong layunin ng ating Panginoong Kristo na ipinagkatawag sa bawat isa sa atin. Gusto ng ating Panginoon, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pangarap lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung buhat ng tayo ay mabautismuhan, nananatili lamang tayong nakatayo, 50 taon na ang nagdaraan. Nais ng Diyos na kinakakitaan tayo ng paglago. At yan ay lalago lamang kapag tayo'y mayroong pinupunteriya, mayroon tayong pangarap. Naalala ko nga yung kwento ng kapatid na Lino, Lino Suniga ng Area G. Noong siya ay tinawag ng ating Panginoon at nabautismuhan, nakaupo lamang siya doon sa likod, sa pinakalikod-likod na bahagi, at nahihiya siya na umusod sapagkat yung kanyang kasuotan mula damit hanggang pantalon ay hindi maayos sapagkat wala siyang pambili. Pero sa kabila noon, nangarap siya na isang pagkakataon ako rin ay tatayo diyan sa unahan at ako rin ay mangangaral ng salita ng Diyos. Umusog ng umusog ang mga panahon. Ang kapatid na Lino, pausog na rin ang pausog ng kanyang pagkakaupo, papunta na rin sa unahan. At makikita niyo, mga kapatid, ngayon, isa nating veterano, mahusay na mangaral, ang kapatid na Linus Suniga. Bakit? Sapagkat meron siyang pinangarap. Kayo, kaibigan, mga kapatid, ano ang pangarap ninyo sa paglilingkod sa Panginoon? Gugustuhin niyo ba na kayo ay lagi na lamang nakaupo diyan sa dakong hulihan? Ano po? Mangarap tayo, mga kapatid, na tayo'y lumago sa pananampalataya. Di po ba? Gusto ng ating Panginoon, gamitin natin kung ano yung meron tayong ipinagkaloob niya na talento. Gamitin natin sa ating Panginoon. Sapagkat kapag hindi natin po yung gagamitin, walang pinag-iba yan sa isang gamit sa bahay. Kapag hindi ginagamit, yan po'y masisira. Yan po'y magiging marupok, mga kapatid. Kaya, gamitin natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Katulad ng nais ni Apostol Pablo. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, sabi ni Apostol Pablo. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisakatuparan. Bakit niya sinisikap? Ang buhay pananampalataya, hindi madali. Alam natin yan. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Ang daming pagsubok, ang daming balakid, ang daming katitisuran. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit na ganoon, sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Ganito rin po ang nais ng Diyos na mag-reflect sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Kaya, napakaganda nung kanyang mga sinabi. Pwede natin itong maging guide o pwede natin itong maging gabay habang tayo ay naglilingkod kay Kristo. Mangarap tayo, sabi nga ng iba kung mangangarap ka lamang din, lubusin mo na. Isagad mo na. Di po ba?
Kaya ito yung masarap mga kapatid, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Pangarapin na natin yung pinakamataas na pwede nating pangarapin. Ano? At syempre, yung pangarap na yun, malulutas natin yun, matatanggap natin yun, malalasap natin kung tayo rin ay magpupursiging maabot ang pangarap na yun. Di po ba? Yan. Kaya, ang pangarap ko minsan, sinasamahan din talaga ng pagtsatsaga. Di ba? Pangarap natin na tayo ay mapunta ng langit, kailangan nating magtyaga. Ang sabi ng isang talata, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Talagang mayroong kahirapan mga kapatid, ano? Kailangan may pagtitiis. Di po ba? O, pagdating ng araw na yon, ang salubong ng Panginoon, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Talagang may pagtsatsaga talaga mga kapatid. Ano? Talagang sa mundong ito, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano, may kahirapan din, maraming balakid. Ano po, marami tayong masasalubong ng mga suliranin na magpapagupo ng ating pananampalataya. Pero kailangan nating magtyaga, kailangan nating maging matibay. Katulad ni Apostol Pablo, sinisikap niya na maisakatuparan, ano po, na magampanan yung layunin ng ating Panginoon Kristo, yung layunin ng ating Panginoong Hesus mula nang siya ay tawagin. Kaya dito mga kapatid, ang kailangan natin dito ay hard working. Hindi pwede rito sa pananampalataya, pa-easy-easy lamang. Ano? Hindi pwede sa pananampalataya, papetiks-petiks. No? Ang katumbas po ng salitang papetiks-petiks sa banal na kasulatan, malahininga. Ano po? Ayaw ng Diyos na tayo datnang malahininga. Ang gusto niya, datnan niya tayong mainit sa pananampalataya. Ayaw rin niya na datnan tayong malamig. Sapagkat kapag tayo naman ay dinat ng malamig, ang ibig sabihin niyan, wala tayo sa pananampalataya. Patulog-tulog tayo sa pananampalataya. Kaya gusto ng Diyos, tayo ay masigla, mainit sa pananampalataya. Di ba? Yan ang kailangan natin mga kapatid. Kaya nga po ako natutuwa ako sa inyo mga kapatid sapagkat kitang-kita ko po kahit na may ganito na tayong kinakaharap sa mundo, maraming mga viruses, pero kayo dyan ay masigla pa rin na nagsasama-sama alang-alang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ano po? Kahanga-hanga po yung ganyang attitude mga kapatid. Kaya dito, bagamat maraming mga hindrances tayong mararanasan sa pananampalataya, tuloy lang tayo. Di po ba? Tuloy lang tayo. Andiyan kasi napakarami. Andiyan yung meron kang magiging kaalit. Ano? Minsan, kaalit sa pananampalataya minsan. Minsan yung best friend natin, no? Sa pananampalataya. Yun pa ang ating nagiging katitisuran. Minsan yun pa ang nagiging nagpapaguho ng ating pananampalataya. Pero kapatid, kailangan po natin, sa kabila ng ito, kailangan po nating magtiis, kailangan nating maging matibay. Dito sa pananampalatayang ito, ang matisod at mawala sa pananampalataya, talo. Sabi nga kung yun nga dila at ipin lagi nang magkasama since birth di ba nagkakasakitan pa pero kailangan nilang magsama hanggang sa katapusan ng panahon. Kailangan nating magsama. At dito ay sinasabi sa atin din ng ating Panginoon, kapag tayo maglilingkod sa ating Panginoon, makikisama sa kapwa, lagi tayong nakaunat ang ating kamay upang handa tayo makapagpatawad sa ating kapwa. Di po ba? Maraming Kristiyano sa iba't ibang pananampalataya, ewan ko lang kung totoo din sa atin, na mayroong mga plastikan. Mayroong mga plastikan. Sabi na nga iba, mga tunay na orokan. Mga tunay na plastic. Yung dalawang magkaalit, pag sila nagkita,
para lamang sa paningin ng mga kapatiran, okay na okay sila, nagyayakapan pa, naghahalikan pa, nagbebeso-beso pa. Pero pag talikod ng bawat isa, galit na yung kanilang kalooban, mga kapatid. Sa buhay pananampalataya, hindi ito uso. Hindi natin kinakailangan maging plastic. Kapag kahirap tayo na makapagpatawad, dulog natin sa Panginoon. Naalala ko minsan, nangyari din sa akin yan, mga kapatid. At napakasaklap, napakabigat. Ang hirap magpatawad, ang hirap i-handle. May stress ka talaga. Pero kapag ito pala pinagkatiwala mo sa Panginoon, ma-overcome mo ang lahat. Ano po? Ginagawa natin, isinusuko natin yung ating pride, alang-alang sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. Di po ba? Na gusto ng ating Panginoon ay ipadama natin ng walang ano ba yung plastic sa ibang termino, walang balat kayo. Ipadama natin sa Kanya yung ating pag-ibig. Gusto natin na tayo patawarin ng ating Panginoon. Pero yun pong panalangin natin, yan din ang nagtuturo sa atin na kinakailangan pala tayo'y maging totoo sa ating kapwa at ipakita natin yung ipinagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo at si Pedro, sila po ay talagang mortal na magkasalungat. Pero kahit na ganon, nais ng Diyos na sila ay mag-unite. Di po ba? At isa ito sa mga karakter isa ito sa mga karakter ng Biblia na makikita natin, ipinapangaral nila na bagamat sila'y ganon, yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya ko naniniwala, mga kapatid, sa buhay ng mga apostol, kahit na sila may mga kahinaan, pinipilit nilang mapagtagumpayan din yung kanilang kahinaan sa tulong ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sinisikap ko, yun, na maisakatuparan yung layunin ng ating pong Panginoon Kristo. Ano po? So, sabi nga rito, mga kapatid, sabi nga sa mga kasabihan, ang tunay na ginto, kahit na iligay mo man yan sa suka, mananatili siyang ginto at lalong kikinang ang kanyang pagiging ginto. Ang lingkod ng Diyos, kahit na yan ay ilagay mo sa mga pagsubok, sa mga katitisuran, kahit na yan ay ilagay mo sa gitna ng mga lobo, mananatili yung lingkod ng ating Panginoong Diyos at lalo pang kikinang, lalo pa nilang makikilala ang ating pagiging tunay na mga Kristiyano, mga kapatid. Di po ba? Kaya sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, na sa ating pag-aaral, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano ba ako sa harapan ng ating Panginoon? Ano ba yung aking nais? Ano ba yung aking pangarap? Ano ba yung pwede kong pangarapin? Kaya nga sinasabi natin, ang huminto sa pananampalataya, gawa ng mga suliranin, mga pagkatisod, mga kakulangan, sa pinansyal, talo. Manatili tayo sa pananampalataya. Dapat sa ating pananampalataya, kailangan din nating maging optimistic, mga kapatid. Ano ba yung optimistic? Ito po yung meron kang eagerness, yung meron kang espiritu ng kasigasigang marating ng maayos, yung iyong pangarap na maisakatuparan ang layunin ni Kristo sa ating buhay nang walang inaargabyado, nang walang anumang inaapakan, nang walang anumang nilalamangan. Pangarap natin, ilan sa atin, maging elder o maging head elder ng iglesia. Di ba? Pangarap ng iba sa atin, maging presidente ng General Conference o kaya maging presidente ng Central Luzon Conference o kaya ng atin dito ng atin dito sa Dasma. Di po ba? Pangarap ng mga pastor natin. Pero dito makikita natin, hindi masamang mangarap. Basta't wala tayong naaapakan, nilalamangan,
o di kaya'y inaargabyado. Ganon din sa ating mga pinapasukan. Hindi masamang mangarap at hindi masamang marating ang pangarap na yon. Basta't wala tayong inaapakan, sinuman, wala tayong idinadown, wala tayong sinisiraan, inaargabyado. Narating natin yung pangarap na yon na malinis ang ating konsensya. Malinis ang ating naging hangarin. Ano po? Ito yung nais ng ating Panginoon na maabot natin yon ng ating kasigasigan na isinasampa natin sa biyaya ng ating Panginoon nang may kaayusan. Yung pong marating natin ang pangarap na yon. At syempre, katulad ng ating sinabi kanina, kailangan natin dito ng perseverance, ng pagtsatsaga, ang magtiis hanggang sa wakas. Sa isang talata naman na binasa natin, narito yung pagsusumika, yung pagtsatsaga ng mga banal. At narating nila ito, mga kapatid, dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi dahil sa ating kahusayan, hindi sa ating sariling katatagan. Alam natin na tayo'y mahina. At pangunahing disiplina na kailangan natin sa ating sarili, isandig natin ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Wala tayong magagawa kapag tayo lamang mangangarap sa ating buhay. Isama natin sa pangarap ang ating Panginoon. Panginoon, gusto kong marating ang bagay na ito. Tulungan po ninyo ako. Samahan po ninyo ako, Panginoon. Gusto kong marating ang langit na bayan. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Lahat ay nakasandig sa biyaya ng ating Panginoon. Di po ba? Panginoon, gusto ko yung babaeng yun. Gusto ko yung nililigawan ko na yun. Lagi nating isama sa ating pangarap ang ating Panginoon. Panginoon, gusto kong maabot yung pwesto na ito sa aking trabaho. Yan, lagi nating kasangkap ang atin pong Panginoon. At dito, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, wala pong kinakailangang umalis sa pananampalataya, walang kinakailangang mag-deform, magpapatuloy tayo hanggang sa kahuli-huliang sandali ng ating buhay. Magpapatuloy tayo ng ating paglilingkod at pangarap hanggang sa second coming, mga kapatid. Bilang panghuling pangungusap, nais ko pong muling basahin sa inyo ang Kapitulo 3, talatang 13 ng Aklat ng Pilipos. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ngayon pong umaga, pagpalain po tayong lahat at happy Sabbath sa inyo pong lahat. I was found as a beggar, as an orphan with no home.